Hello, magandang gabi po sa lahat. Ayan, tayo magbabalik dito sa ating YouTube channel guys. Ayan, magkapito tayo. Magandang gabi po. Ayan, babalik tayo rito sa aking YouTube channel, Samuel Soriano TV29 po. Ayan, kapapasok lang guys na balita tungkol naman sa boxing natin. Ayan, galing kay breaking news po. Galing ito kay pinanood natin, Ring TV. Ayan, Ring TV News, ayan, Ring TV News pala yung ating sa Golden Boy Promotion po. Ayan, may nabalita kasi na nakalap natin doon guys, na kinukuha ng Golden Boy Promotion pag ayaw na ni Masayuki Ito dyan sa ating boksingero na ating si Janel Casimero po, ang ating angas ng Pinas. Ayan, ibig sabihin pag Golden Boy Promotion, malaking promosyon na yan guys. Ayan, kapapasok lang ng balita. Kaso nga lang, wala pa pong sagot yung ating dalawang Casimero brothers. Ayan, si Kuya Lods kung tawagin nila, wala pa po silang kung ano ang kanilang desisyon, kung papasok sila sa Golden Boy Promotion. Ayan, Oscar De La Hoya po ang may-ari niyan. Ayan guys, baka hindi nyo po alam. Kaya nandito tayo para pag-usapan ulit yung mga ganyan mga bagay, kasi may binalita naman. Ayan, binalita po yan ng Ring TV News. Ayan, na willing daw ang Golden Promotion na kunin itong boksingero natin. Ayan, so maganda yan. Maganda sa kanya yan guys. Ayun naman sa Jisin TV po, ayan, TV vlog. Ayan, si Jisin po, binalita niya rin yan sa atin na yung Casimero po ay maraming offer. Ayan, marami na offer sa kanya. Kasi nga, impresibo yung panalo. Ibig sabihin talaga, pag impresibo, knockout ba naman sa first round eh. Ibig sabihin, napakaganda talaga. Marami talagang mag-aano pa na mga promotor dyan. Kung ayaw ni Masayuki Ito na kay Janel Casimero, andyan naman daw ang Golden Boy Promotion. Ayan, tinihintay lang kung anong balita ulit sa atin, kung tatanggapin ng magkapatid na kung anong desisyon nila guys. Ayan, may vlog naman tayo napanood ngayon lang, 2 hours lang. Ayan, nakita natin yung vlog ni Silver Boys TV na naman. Ayan, yung against Casimero Brothers. Andyan na naman siya. Tungkol naman doon sa sinasabi nila na ayaw bitawan. Sabi na nga ni Silver Boys TV doon, ay bakit tumawag at ipinapakita pa nila yung bagay ng mga ganun, na ayaw daw bitawan si Casimero ni Masayuki Ito, at against na naman siya doon sa mga sinasabi ng mga vlogger. Ayan, ano ba naman yan? Ano ba naman yung Silver Boys TV na yan? Ayan, kung ano-ano na lang ang naiisip niya guys. Ayan, against talaga siya, kasi pag yung mga vlogger na naglalabas sa mga balita tungkol sa magkapatid na Janrel, ayan, inaano niya kagad, naglalabas din siya kagad ng live niya dito sa ating YouTube channel. Ayan, nagpapakita rin siya na hindi daw sinabi ng mga ganun. Bakit niya ba kakausapin at sasabihin na ganito. Ayan, ang dami niyang alibay. Matuwa na lang tayo kasi nanalo ang ating boksingero. Talagang malaki siguro ang mga talo, kaya nga naggaganyan sila. Tinatawag niya pag kangkong ating boksingero. May ba magiging kangkong yan? Ayan, huwag mo sabihin kangkong yan, hindi ibig sabihin yan matik yan. Mayaman na yan guys, maniwala kayo sa akin. Hindi naman niya magpapanood ng isang boksingero na talagang ginagamit nila si Kuya Lods nga, nakaraan, nakita natin yung kanilang mga vlog. Ayan, bumili sila ng mga lupa. Ayan, palayan. Ayan, nakikita naman natin na yung kanilang mga pera ginagamit sa maayos na mga bagay. Ayan, kaya pagdating ng panahon, kahit ako siguro sa laban ng Saul Sanchez na yan, kahit hindi na mabigyan ng laban yan ano na yan kumbaga na ang kanyang pera sa dami ng kanyang, kahit last fight niya na yan, ibig sabihin kahit excuse me po for life na lang yan na mamuhay maganda talaga. Nakaimbak na ang kanyang salapi. Hindi naman niyang masinop pa naman sa pera yan si Casimero. Ayan, kung aabulin natin na aabulin ng kanyang Golden Boy Promotion, ibig sabihin maganda talaga yan. Kasi sabi nga doon sa Golden Boy Promotion, bibigyan nila ng laban na
title fight kaagad ng 122 WBC. Ayan, tignan natin kung matutuloy guys yung kanyang sinasabi ng Golden Boy Promotion, kung bibitawan siya ng Masayuki ito. Pero nakita rin tayo ng breaking news guys, naakit siya ng featherweight. Ayan, 126. Ayan, kung aakit siya ng featherweight, ayan, madadala niya pa yan. Kasi nga, ilang ano lang 122 ibig sabihin, 4 lang. Kaya, andyan pa siguro ang kanyang lakas. Maganda nga yung unahan niya si Naoya Inoue na umakyat ng timbang para doon niya hintayin. At pag nakauna siya doon, matik yun, makakuha man siya ng world title fight doon sa featherweight, ayan, 126. Ayan, hindi na siya mahihirapan guys. Kasi mayroon na siyang kung makakakuha siya ng isang titulo dyan sa featherweight, ibig sabihin, siya na lang ang maghihintay ng pag-akyat ni Inoue. Kung pipilitin naman niya doon sa 122 at hirap na siya doon sa kanyang timbang, ayan, katulad niyan, nagmintis doon sa kanyang timbang nakaraan doon sa Saul Sanchez. Ayan, para hindi siya mahirapan at nandiyan pa yung kanyang lakas, pwede siyang umangat. Ayan, pupunta siya ng featherweight, ayan, doon siya, marami siyang makakalaban, magagaling, ayan. At doon niya hintayin si Inoue. Ayan, ayan lang po ang ating may babalita kasi nga napanood natin breaking news doon sa sinasabi nila na kukunin siya ng Golden Boy Promotion kung bibitawan siya ni Masayuki ito na kanyang dating manager. Ayan. Ayan, si Ikes Klimas naman, wala po tayong balita sa kanyang manager na si Ikes Klimas, yung kanyang promotor po. Wala tayong balita na kung ano-ano sinasabi ni Ikes Klimas hanggang doon sa nakita natin doon sa kanilang mga vlog na bakit naman doon nagkaganon, hindi naman ng title fight, sabi ni Ikes Klimas, nag-react siya doon. Ayan. Bakit suspension? Pero kalalabas din ng balita, breaking news din doon sa Japan. Ayan, nagdadalawang isip po yung Japan, GBC po, yung Japan Boxing Organization po na sa Japan po. Ayan, nag-ano rin sila na napanood natin doon na parang hindi nila sususpindin kasi may ilalaban yata ang boksingero sa kanya ulit. Ayan, tatanggalin yung kanya suspension ni Casimero dyan sa Pucha Japan. Ayan, maganda sinyalis po yan pag nagkataon. Ayan, makakalaban siya ulit. So pinag-aanuan na, pinag-iisipan ng GBC kung tawagin nila. Ayan, kasi nga Saudi Arabia, siya, iniimbitahan din siya. Hindi natin alam kung sabi nga ni Kuya Lods, hindi mag-Saudi naman sila. Ayan. So maraming option po na lalabas dyan sa ating mga option ng dalawang magkapatid kung saan talaga sila lalaban. Ayan, kung aakyat ng timbang sa featherweight o sa super bantamweight pa rin ng 122 guys. Ayan, at hintay naman, iisa naman may hawak sa 122 na lahat ng corona doon kay Inoue. Hindi natin yan kung ayaw niyang labanan, di umakyat na lang ng featherweight para dyan siya maghintay sa kay Inoue na tinatawag nila monster. Ayan, parati naman sinasabi ni General Casimero Cuadro alas Iki Angas ng Pinas na siya lang ang makakatalo. Ayan. Alam niyo, malakas talaga. Ayan. So update tayo ulit sa susunod na mga oras po. Ayan, so magandang gabi po sa inyo lahat. Hanggang dito na lang po. God bless po sa inyo lahat.